guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, ang itatakal natin ay tayo papuntang Tagaytay. Nanggaling tayo ng Gentry. So dito tayong way, pagdaanan natin ang Palapala. Kaso medyo nag-build up dito ang volume ng mga sasakyan at medyo traffic yata. So kahit pa naman moderate, nakakalusot naman kasi nga tayo ay single motor. Hindi tayo maiipit sa traffic. Pwede naman kasi lusot-lusot sa gilid. So ganito talaga ang way dito once na peak hours. Medyo nagbi-build up taga ng traffic dito kasi dun sa may Aguinaldo Highway, dun sa una na yon, crossing kasi yon. So syempre sa dami ng mga pabrika rito, sa dami, tapos National Highway pa dadaanan, tapos dadaan ka doon sa pinaka-crossing. Natural, medyo yung interval ng stoplight dyan medyo katagalan, kaya nag-build up ng ganitong kahaba traffic. Pero kagaya nga na sinabi ko, dahil nga motorcycle tayo at maraming way para madaanan ko ngayon, kung sakaling ganon at nangyari na napadaan kayo rito, pwede nyo ring panurin to at para magkaroon kayo ng idea, knowledge sa part na to. Ito yung sa Palapala, no? Yun, yung malaking na yun ay mall. Yan ang Robinson Mall dito sa Palapala, Cavite. Ngayon may mga way naman para maiwasan yan, kasi hindi tayo dadaan doon sa stoplight, kasi ang Robinson Dasma, nagpapadaan naman sila doon ng mga sasakyan. Siyempre, para hindi na rin tayo makipagsiksikan doon sa volume ng sasakyan na tumatawid ng Palapala, doon sa may crossing na dyan sa Aguinaldo, kakanan tayo. Kaya medyo ito na may bihira man lang. Pag ito, pag peak hours lang naman, pag mga ordinaryong oras lang naman, hindi naman nagganto ka grabe ang traffic dito. Tsaka gaya na sabi ko ulit, nakamotor tayo, pwede tayo magsenget-senget baga. Yan, nakakalusot naman tayo dito. Kahit mga dump truck pa yung mga katabi natin, tayo nakakalusot. Yan, ipapakita ko sa inyo yung lusot natin dito. Papadaan tayo ng Robinson. Yan, nagpapadaan kasi may mga terminal naman kasi ng mga multicab, van, jeep dyan sa loob niyan. Kaya hindi naman sila, yun nga lang, syempre pag closing hours siguro, ewan ko lang kung nagpapadaan pa rin sila ng ganun. Pero usually talaga nagpapadaan talaga. Yan, pag makita mo yung overpass na yan, kakanan ka na. Huwag ka na dumiretso doon kasi talagang kung hindi green yun, patatraffic ka talaga. Yan, pakanan tayo dyan. Ito yung Robinson dito sa Dasma, Palapala. Pwedeng dumaan dito. Kaya kung pagka-parking ka dyan sa kanan, may parking areas rin dyan sa kanan na yan. Kaso tayo lalabas tayo ng Aguinaldo Highway, umiwas lang tayo sa traffic, kaya dito tayo dumaan po, no? So yan, mga terminal lang dito, kaliwat kanan, kaliwa, tsaka dyan sa kanan na yan, panay terminal lang, van, multicab. Kaya nandito na yung mga sakayan. Tapos doon sa kabilang side naman, yung pinaka main terminal dito na papuntang Alabang. Yan, pati dito medyo traffic din pala. So ganito, sa umaga din. Sa umaga kasi siyempre maraming mga napasok. Given na po yan. Nagkasabay-sabay. Tapos may mga ginagawa pang, alam ko may ginagawang kalsada rito sa may una ng stoplight na madadaanan natin. Ano yan, overpass. Ito ang pinaka harapan ng Robinson Palapala. Yan po, ang Robinson dito sa Palapala. So itong way natin tiyatakat ito yung way na papuntang Silang. Yung sa likod natin, yun yung way papuntang Dasmariñas Bayan. So ang way kasi natin, papunta tayong Silang, Tagaytay, kaya dito tayo dadaan. Yun, medyo build up pa rin ang traffic. So common na yan. Masanay na tayo sa mga ganyang aktibidades nating madadaanan pag tayo nagmumotor. Kaya dapat laging magbabaon ng mahabang pasensya kapag ikaw ay driver para iwas road rage. Yun ang minsan naman kailangan na malumanay ka, kasi pag parehong may itang ulo, nako, magsasalubong kayo, hayaan mong pag may nagalit na driver, huwag mong salubungin ang galit niya para hindi kayo magpadapo. Sakto at kulay green, dire-diretso tayo. Yung pag kumaliwa doon, yun yung way papuntang GMA Cavite. Tayo diretso nga tayo, diga. So kaya pala medyo nagka-traffic kasi nga
may mga ginagawang kalsada yata rito. Kaya one way, yan, medyo na yan, build up na naman. So, smile lang, smile. Huwag kang sumabay sa init ng kalsada, sa init ng taong nakikita mo na mga driver. Basta chill lang, chill. Enjoy mo yung ginagawa mo kasi mawawala ka sa momentum kung may parting ganong nagagawin, di ka? So, dire-diretso lang tayo. Binapakita ko lang tong kalsada na ito. Aguinaldo Highway na ito, mga kangod. Medyo traffic lang talaga. Talagang hindi maiwasan talaga kasi nga ginagawang kalsada pala dito sa lugar na to. At pinapaganda kasi medyo lubak-labak na ito yung last na dadaanan ko. Medyo lubak na yung mga asfalto, medyo lubog na. Kaya ang ginagawa ngayon, semento. Semento siya para mas matagal ang buhay. Kasi ang semento, sabi nga nila, pag ang semento ang ginawa dyan, 10 years. Ang asfalto, 5 years lang ang buhay. Yun sa narinig ko noon pa yun, Ewan ko, baka mayroon ng pagbabago or tinapangan ng timpla ng mga semento or pinaganda na yung asfalto, baka nag-extend na. Yung research ko, yung impormasyon ko naman yung sasabi ko noon pa, nung ako'y naka-assign pa sa Nasugbo. Narinig ko na yan sa mga nag-ispalto. Kaya sabi nga nila, kaya nga pinapatungan nila ng asfalto minsan ng semento. Yan, binubutas na kasi bititibagin yan. Kasi nga para humaba ang buhay ng semento. Yun nga, siyempre pag tatibagin mo na si babaw, pag tinanggal yung asfalto, kung nasira na talaga sa tagalan na, at least na-preserve pa rin yung semento sa ilalim. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga construction dito sa DPWH na ganun ginagawa nila. Yun naman narinig ko lang din. Siyempre, pass the word lang. Para at least meron kayong mga idea na bakit kaya kayo nang ginagawa? Ba't kaya kaltas? Kasi katulad ngayon narinig ko doon sa isang Senate hearing na bakit daw binubutas maganda pa raw. Yun nga sasabi nga nila. Akala nyo lang maganda pero sa ilalim medyo lubak na yan. Baka dumating pa yung tendency na biglang lumubog, biglang nagkaroon ng uka at kung kailan may dumadaan tsaka maaksidente, huwag na hintayin daw may maaksidente. Which is tama naman yung kanyang pananaw. Pero syempre kailangan magkakaroon pa rin ng Syempre ang Pilipino napakatalino. Sobrang talino sa pinakamatalino. Kailangan konting paliwanag. Lagyan mo lagi ng paliwanag kasi ang Pilipino laging magtatanong. Yan ang mindset ng isang Pinoy. Kaya nga kahit saan pumuntang Pinoy, napakatalino napakautak, napakamaurirat, mapalatanong. Hindi mo basta-basta magiginggo yung isang Pilipino. Ganyan kabibo ang isang Pilipino. Diga? Hindi naman to panahon ng mga nagsusunga-sungaan lang. Ngayon talagang lahat, lalo na social media, napaka lawak ng naabot ng karunungan ng mga Pilipino pagdating sa ganyan. So yan kita niya medyo lubak-lubak na yung part na to na hindi pa sinisira kaya inaayos na nila. Hindi na nila hinihintay na mas lumaki pa. At least napaka ganda ng kanilang mindset yun. Katulad ng binagay ko sa mga previous video ko, kapag may ganyang barrier sa gitna na kulay green, ikay nasa Dasmariñas ka pa rin. Sakop ka pa rin ng Dasmariñas vicinity. Kasi yan ang trademark dito sa Dasmariñas. Halos karamihan ng kanilang highway, merong division na ganyan. Tama naman yan. Ito, pabor ako sa ganyan. Bakit? Kasi, lalo na minsan sa gabi, mabilis ang takbo. Tapos, syempre, ikaw naman driver, nag-iingat ka. Tapos, yung kasulubong mo, inaantok, nakabig pa kaliwa. Di ba? Pero, time is time. Pero, syempre, kung may iwasan nga sa pagkakataon na ganun, kung sakaling nangyari man yun, at least, hindi nakadamay. Nasolo niya lang yung aksidente. Pero, sana wag naman. Kaya nga, sabi nga nila, pag nagda-drive ka, dapat fresh mind, hindi antok, alerto. Kasi, hindi lang buhay mo ang nakasalalay. Kung may kasama ka, kung may pasahero ka, kung carrier ka, diga? Kasi madadama yung mga yung mga passenger mo kung sakaling mga passenger jeep, mga van na nagpupuyat, mga bus sa panggabi na biyahe. Kaya dala-dala nila ang buhay ng mga pasahero nila. Kaya dapat alert, hindi yung makipag-angasan, antok, puyat, walang tulog, diga?
Kailangan pag ikaw driver, alerto, para hindi makadamay ng ibang pasahero. So, ito, one lane na nadadaanan. Kasi yung kabilang side, kasi semento lang. So, ibig sabihin, mag-consume ng ilang days pa yan bago pa papadaanan yan para maging maliwalas na. So, guys, ito yung isang shortcut na itatampo ko rin sa sunod na video ko. Yung kaliwa na yan. Ang labas niyan doon sa may Manila Memorial. Yung isang private cemetery. Yan sa may Sampaloc yata yan. O, ayan. May ano yan pagkalam ko na mga seminarista yung lugar na yan. Ngayon, binutasan, pinadaanan kasi para makabawas dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, di ka? Kung ikaw pupunta kasi ng GMA, hindi ka nadadaan ng Palapala, pwede ka nang kumanan dyan sa lugar na yan, yung may stoplight na nadaanan natin kanina. So guys, ano lang yan, konting information lang sa inyo. Para, lagi ko sasabi, para pag nagagaway ko dito sa Cavite, meron lang kayong idea kung ano yung mga kalsadang madadaanan nyo. Yan, siguro baka by the time na dumaan kayo dito, planchado na, malinis na dundana na to at wala ng under construction. Di ba? Ngayon medyo suffer kami, sooner magiging maganda to. Kasi para naman sa kagandahan, kaya wag magreklamo. Wag puros reklamo. Dapat lang, sumangayon lang regarding sa kung ano namang ginagawa. Iba kasi panireklamo na, ba't binutas, maayos pa naman. May mga time frame po sila. Yun ang pagkakalam ko. Sinusunod nila yung time frame ng isang kalsada. Minsan nga, pinapatagal na lang nila pag wala pang budget. Minsan, patchy-patchy lang ginagawa para lang ma-preserve. Pero pag alam naman nilang worse na yung kalsada, talagang babasagin na nila yan. Kaya kagandahan nga kung may semento nga sa ilalim. Ako, mas pabor ako doon sa may semento sa ilalim. Kasi, hindi basta kasi ang semento, ang espalto nag-expand yan kapag umiinit. Ano siya, parang nalulusaw, di ba? Ngayon kung may semento sila din, kahit paano pag may dumaan na heavy truck, intact ang intact yung kinakarga niya. So guys, ito na. So para ngayon ang video ko hanggang dito lang siguro, no. Kahit paano sana na napagmasdan niyo yung mga dinan natin para sooner na biyahe nyo, may idea na po kayo. Salamat sa panonood ha. At walang sawang panonood sa ating video. So kung nagustuhan niyo naman, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Salamat sa inyo sa panonood. Bye-bye!